Ang iskandalo ng korupsyon sa sektor ng enerhiya sa Ukraine na kinasasangkutan ng negosyanteng malapit kay Pangulong Zelensky na si Mindich ay nagdulot ng paghihigpit ng mga lider ng Europa sa pakikipag-usap sa grupo ni Zelensky. Ngayon, nais ng European Union ng katiyakan mula sa Ukraine tungkol sa paggamit ng hinaharap na pinansyal na suporta matapos mabunyag sa investigasyon ang korupsyon na nagkakahalaga ng $100 milyong. Ilang lider sa Europa ay humihiling kay Zelensky ng garantiya na hindi mapupunta sa bulsa ng tiwaling opisyal ang tulong sa hinaharap. At ang ilan, tulad ni Viktor Orban, ay nagkaroon ng magandang dahilan para sabihin na di umano'y merong mafia na namumuno kay Zelensky. Si Chancellor Friedrich Merz ng Alemanya na nag-anunsyo kamakailan ng record na tulong sa Ukraine para sa 2026 ay tahasang nanawagan kay Zelensky na paigtingin ang laban kontra korupsyon. Sa International Monetary Fund, diretsong sinabi na kailangang ituloy ang anti-korupsyon na reforma. Pero sa Washington, walang reaksyon sa iskandalong ito. Nangyayari ito habang tinatalakay ng European Commission ang paglilipat sa Ukraine ng €140 bilyong mula sa na-freeze na asset ng Russia. Ngayon, mas matindi na ang atensyon ng mga Europeo sa korupsyon sa Ukraine at sa mga pasilyo ng European Council, may mga hindi kanais-nais na komento. Ngunit sa parehong panahon, tiyak na hindi bababa ang tulong sa Ukraine. Kahit na may tanong ang mga Europeo na bumabalot sa hangin, hindi kaya dahil sa iskandalong ito. Noong tag-init ng taong ito, ang opisina ni Pangulong Zelensky ay sinubukang pigilan ang National Anti-Corruption Bureau at Specialized Anti-Corruption Prosecutor na ilabas sa publiko ang kaso. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin agad inilalathala ang maiinit na balita. Kung nais ninyong suportahan ang channel sa YouTube, maaari kayong magbigay ng donasyon o sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Piliin ang format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta. Kaya, yung mga nagtatrabaho ngayon kasama amang mga European na politiko at diplomat sa Brussels, halimbawa, alam nila na ang issue ng korupsyon sa Ukraine ay nagdulot ng pagkakahati-hati sa mga European na kapartner. Ngayon, ang mga Europeo ay nagnanais makakuha ng katiyakan mula sa Ukraine tungkol sa paggamit ng mga susunod na pinansyal na suporta. Matapos ang malawakang investigasyon na nagbunyag ng korupsyon na nagkakahalaga ng $100 milyong na may kaugnayan sa sektor ng enerhiya, nag-ulat ang mga ahensya ng anti-korupsyon ng Ukraine. Iniulat ngayong linggo na ang ilang malalapit na kasamahan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ay sangkot sa nasabing iskema. Ano ang nagtulak kay Zelensky na magpatupad ng mga parusa laban sa dati niyang kasosyo sa negosyo na si Timur Mindich at tanggalin sa pwesto ang ilang matataas na opisyal na ministro? Hindi ko natatalakayin ang iskandalong ito dahil alam mo na ang nangyayari kung pinapanood mo ang episode na ito. Idadagdag ko lang ang ilan sa aking mga opinyon tungkol dito. Hiniling ninyo, kaya magsasalita ako. Una, paano nga ba nangyari na si Timur Mindich, isang mamamayan ng banyagang bansa at may hawak ng napakalaking dami ng impormasyon, ay sa kanyang apartment nagkikita-kita ang lahat? Mga ministro, mga vice-premier, mga pinuno ng back office, mga may-ari ng tinatawag na mga laundromat, at maging ang pinuno ng opisina ng presidente. Si Andrei Yermak ay nakalabas ng bansa 4 na oras bago magsimula ang mga raid at pag-aresto. Sige, sinabi ng mga border guard na legal na pinayagang makalabas si Mindich sa border dahil siya ay ama ng 3 menor de edad na anak, kaya may karapatan siyang umalis ng Ukraine. Kalaunan, lumabas na si Mindich ay pinalabas gamit ang kanyang Israeli passport at doon siya legal na umalis. Pero may susunod akong tanong. Nasaan ang operatibong pagsubaybay sa taong nabanggit sa mga record? Bakit hindi ipinasa ng NABU ang impormasyon sa mga border guard na hindi dapat palabasin si Mindich? Bakit hindi agad inaresto ng NABU si Mindich bago pa ang mga nalalapit na pagsalakay at kaso? Maaari sanang pag-usapan ngayon ang tungkol sa mga teorya ng sabwatan, pero sa kasamaang palad, mas simple lang talaga ang dahilan. Kung nagbigay ng signal ang pambansang anti-korupsyon na kawanihan ng Ukraine na bawal palabasin si Mindich
agad itong mapupunta sa Security Service of Ukraine at posibleng makarating sa opisina ng presidente. Ayun, palpak ang operasyon. Sinabi rin ng mga detective ng NABU na karamihan sa mga safe noong isinagawa ang mga pagsisiyasat ay bakante. Kahit na sa mga wiretap ay dapat puno ang mga ito na nagpapahiwatig na maaaring naabisuhan ang grupo. Pangalawa, ang mga detective ng NABU, gaano man ito kaparadoxical pakinggan ngayon, ay hindi man lang nagawang maglagay ng simpleng bog sa kotse ni Mindich. Dahil tanging ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine lang ang maaaring gumawa nito sa Ukraine at hindi kailanman binigyan ng Security Service of Ukraine ng technical na kakayahan ang NABU para gawin ito. At panghuli, hindi maaaring pagbawalan si Mindich na umalis maliban na lang kung mayroong hinala. At kadalasan, hindi naman nagbibigay ng hinala kung walang pagsasagawa ng search. Kaya sa tingin ko, malinaw ang dahilan ng asal ng Bancova ngayong tag-init kaugnay sa NABU at SAP. Nabunyag sa operasyon ng NABU at SAP na MIDOS ang maraming issue, kabilang ang hinala laban sa 8 tao tulad ni Timur Mindich, kaibigan ng presidente, at Alexei Chernyshev, kumpare ng presidente at dating ministro. At sa tingin ko, at ito ay aking personal na opinyon lamang, dapat sanay nailibing na ang investigasyong ito noong tag-init, mabilis at pangmatagalan. Hindi ako maniniwala na sa opisina ni Pangulong Zelensky ay hindi nila alam na ang mga detective ng NABU ay masyadong napalapit na kay Mindich. Paalala, co-owner siya ng Kwartal 75. Alam nila ito kaya agad nilang kinontrol ang NABU para sa kanila. Dahil dito, sobrang kapal ng muka ang ginawa ng Bancova at mga espesyal na ahensya. Pero dahil din dito, ang mga pinuno ng Pambansang Anti-Corruption Bureau at SAP ay umasta rin ng sobrang tapang. Alam na rin nila kung ano ang hawak nila at paano ito gamitin laban sa iba. Buti na lang, hindi nila napahinto ang operasyon ng NABU noong tag-init na yon. Pero marami pa rin ang naniwala at nag-isip na pinakinggan ng gobyerno ang taumbayan at ibinalik ang lahat ng kapangyarihan sa NABU. Ibinigay. Pero hindi lahat. Ngayon dumako tayo sa European Union. Nagkahiwalay ang mga European na kaalyado ng Kyiv dahil sa iskandalo ng korupsyon. Para sa marami, ang ganitong investigasyon ay positibong senyales ng pagiging independyente ng mga anti-korupsyon na ahensya ng Ukraine. Pero ang ilan, gayon paman, ay gusto ng mga konkretong pangako mula sa Ukraine na magpapakita na seryoso ang bansa na pigilan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Dito, sobrang sama ng sitwasyon. Dahil sa iskandalong ito, napilitan ang European Commission na muling suriin ang paraan ng pagpopondo, lalo na sa enerhiya ng Ukraine. Bagaman may positibo rin dito, mapipilitan ang Ukraine na dagdagan ang transparency sa paggastos ng pondo. Sa totoo lang, kamakailan lang ay sinabi ni Chancellor ng Germany na si Merz at ito ang kanyang sinabi. Inaasahan naming ipagpapatuloy ng Ukraine ang mga hakbang laban sa korupsyon at mga reforma. Dapat patahimikin ng Pangulo ang lahat gamit ang plano laban sa korupsyon. Nangyari pa ang iskandalo sa sensitibong panahon para sa Ukraine. Sa susunod na taon, maaaring maranasan ng Ukraine ang krisis sa budget na 41 bilyong euro. Hindi pa rin magkaisa ang mga bansa sa European Union tungkol sa 140 bilyong euro na pautang para sa Ukraine gamit ang nakapirming ari-arian ng Russia. At nitong Miyerkules, Nobyembre 12, sinabi ni Zelensky na, at inuulit ko, dapat magkaroon ng pinakamataas na antas ng transparency sa lahat ng proseso sa sektor ng enerhiya. At idinagdag pa niya na sinusuportahan niya ang bawat investigasyon na isinasagawa ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas at mga ahensyang kontra-korupsyon. Magpapaliwanag lang ako sandali. Naalala natin ang mga pangyayari noong tag-init ng 2025 at ang pagtatangkang limitahan ang operasyon ng NABU at SAP. Pero agad kong papalayuin ang lahat ng nagsimulang magalak sa puntong ito. Mga kaibigan, mali ang pinuntahan ninyo. Walang kaalyado sa Europa ang nagbabalak bawasan ang tulong sa Ukraine. Walang pagbabawas. Kinumpirma ng European Union nitong Huwebes ang 6 bilyong euro na tulong para sa Ukraine. Ngayong linggo, nag-aproba ang Estonia ng 150,000 euro para sa sektor ng enerhiya ng Ukraine, habang pinag-aaralan ng Alemanya ang 3 bilyong euro na pondo para sa enerhiya ng Ukraine sa susunod na taon. At narito ang isang sipi mula kay Ministro ng Enerhiya ng Lithuania, Žygimantas Vaičiūnas. Masakit makita kung paano naaapektuhan ng korupsyon ang sektor ng enerhiya, lalo na habang papalapit ang taglamig at nagpapatuloy ang mararahas na pag-atake ng Russia
sa infrastruktura ng enerhiya. Patuloy kaming sumusuporta sa mamamayan ng Ukraine at hindi titigil dito. At ngayon, sa mga pasilyo ng European Council, maririnig na may ilang diplomat sa European Union na nangangamba na ang masyadong malalakas na pahayag ay maaaring sa halip magpalakas sa mga naratibo ng mga kalaban ng Ukraine na naglalayong siraan ang ating bansa at hadlangan ang pagpasok ng Ukraine sa European Union. At heto na, inihayag na ng punong ministro ng Hungary na si Viktor Orban ang tungkol sa isang mafia network na may hindi mabilang na koneksyon kay Pangulong Zelensky. Ito ay kaguluhan na gustong lagyan ng pera ng mga Brussels elite mula sa mga buwis ng mga mamamayang Europeo. Bilang konklusyon, kung malalampasan ng Ukraine ang iskandalong ito ng may dignidad, mas mapapalakas nito ang tiwala ng mga kaalyado. Ang mahalaga, huwag nang subukan ng opisina ng Pangulo na kontrolin ang NABU at SAP gaya ng ginawa nila nitong tag-init. Dito muna ako titigil. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa komento. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Hanggang dito na lang. Ingat kayo. Paalam!